isang magkasintahan ay nalulunod sa isang matamis na halik. Ngunit pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang estrangherang babae. Sumugod at direktang sinuntok sa mukha ang binata. Ang tanawing iyon ay nagpatingala sa madla. Ngunit ito mismo ang panimulang punto para sa isang serye ng mga kapanapanabik na detalye sa pelikulang Halik ng Isang Yokai. Sa likod ng biglaang suntok na iyon ay ang simula para sa isang kakaibang kwento ng pag-ibig. Sa pagitan ng isang 165 taong gulang na yokai na naghahangad na maging isang tao. At isang taong babae na puno ng trauma, galit sa buong mundo na kanyang tinitirhan. Sa pagitan nila ay komplikadong sitwasyon at mga tahimik at nakakaantig na sandali. Ngayon, tuklasin natin ang mas malalim tungkol sa pelikulang Halik ng Isang Yokai. Isang kakaibang gawa na pinagsasama ang pantasya, pag-ibig at mga pilosopiya tungkol sa kalikasan ng tao. Ang dance club ay punong-puno ng ilaw at musika, kung saan ang lahat ay masiglang sumasayaw sa bawat masiglang ritmo. Sa eksenang iyon, isang binata ang nakaupo ng tahimik sa bar counter. Ang kanyang matalas na tingin ay nagmamasid sa paligid na para siyang naghahanap ng isang bagay o isang tao. Isang estrangherang babae ang lumapit at umupo sa tabi niya. Nakatago sa likod ng kalmado niyang anyo. Ang binata ay hindi talaga isang tao. Siya ay isang yokai, ang pangalan niya ay Banso. Upang maging isang tunay na tao, kailangan niyang kumpletuhin ang isang kakaibang ritual. Halikan ng 10 iba't ibang tao at lubos na maramdaman ang 10 uri ng emosyon. Sa bawat halik, isang bagong emosyon ang ipapasa sa kanya kasabay nito. Sa ibang bahagi ng lungsod ng Ozuna, isang ordinaryong estudyante ay pagod na nagpupumilit sa kanyang part-time na trabaho. Siya ay isang tapat na estudyante, nagnanais ng isang normal na buhay. Ngunit siya ay walang pakialam sa pakikitungo sa ibang tao pagkatapos nito. Isang lalaking customer ang humingi ng kanyang cellphone. Numero sa isang mapang-asar na tono, at ang kanyang reaksyon ay isang tuwirang galit. Kasing lamig ng ice layer na bumabalot sa kanyang puso. Dating naniniwala si Dan na ang kalikasan ng tao ay mabuti. Ngunit ang oras at trauma ay nagpabago sa kanya. Hindi na siya naniniwala sa kabaitan. Naniniwala lamang na ang kalikasan ng tao ay masama. Mula noong nasa Tea-Water School pa siya ng gabing iyon habang nagtatapon ng basura. Hindi sinasadyang nakita ni Dan ang isang lalaki at babae na naghahalikan. Sila ay sina Bansok at ang babae kanina nakakaramdam ng hiya. Nagmamadali siyang umalis habang patuloy na kinumpleto ni Bansok ang ritual. Sa sandaling natapos ang halik, isang gintong usok kasama ang isang maliit na orbe. Lumipad mula sa bibig ng babae patungo kay Bansok pagkatapos noon. Isang misteryosong babae ang lumitaw, lumabas siya mula sa kawalan. Ipinaliwanag niya kay Bansok na ang damdamin na natutunan niya ay ang pagiging walang laman. Tulad ng isang walang hanggang black hole, kung mas sinubukan niyang punan ito, mas lumalaki ang kalungkutan. Bagamat tila mabigat at malungkot ang binata, binati pa rin siya ng babae sa pagkumpleto ng unang hakbang. Ang babae na tinatawag na Reyna ay nagpaalala rin na madali ang paghalik. Ang damdamin ang pinakamahirap gayunpaman, hindi na tinag si Bansok. Iginiit niya na tapat ang pagnanais niyang maging tao. Kinamumuhian niya ang pag-iisa, tulad ng pag-iisa ng Reyna sa loob ng 1,000 taon. Ipinahayag ng Reyna ang susunod na target, isang babae na nagngangalang Jun Sonhee, matalik na kaibigan ni Jun ng panahong iyon. Kausap ni Jun si Sonhee. Nagrereklamo tungkol sa trabaho at sa nakakainis na mga customer. Pinayuhan siya ni Sonhee na mas maging bukas at makipag-date pa. Ngunit walang emosyon siyang sumagot, ayaw niyang ulitin ang mga dating sakit. Ibinunyag ni Sonhee na nakikipag-date siya sa isang bagong lalaki. Walang iba kundi si Bansok pagdating sa aklatan. Naalala ni Jun ang imahe niya, na nakikipaghalikan sa isang lalaki pagkatapos nito. Nahuli ni Jun si Sonhee na hinahalikan si Bansok. Balak niyang umalis ng tahimik ngunit naalala niya na ang lalaking ito ay humalik na sa ibang babae sumunod. Ang alaala ng isang lumang pagtataksil ng pag-ibig ay bumalik. Tulad ng talim ng kutsilyo na humihiwa sa hindi pa gumagaling na sugat. Ang kanyang ex-boyfriend ay may kasama ring ibang babae sa likod niya. Ang galit ay bumangon at hindi na napigilan. Ngayon, lumapit si Jun at direktang sinuntok sa mukha si Bansok. Nagbukas ng isang tadhana na pagtatagpo sa pagitan ng yokai at tao. At isang turning point para sa kanilang dalawang kapalaran. Pagkatapos ng bigla ang suntok ni Jun tinanong ni Bansok ang dahilan at sinigawan siya ng babae ng direkta sa mukha. Inisip ni Jun na siya ay isang playboy. Nanliligaw sa kung sino-sino. Pinaglalaruan ang damdamin ng iba bilang isang libangan. Ang mga salita ng babae ay hindi lamang nakatarget kay Bansok. Ngunit nagpapakita rin ng malalim na sakit sa kanyang puso. Dahil ang nakaraang pagtataksil ng kanyang ex-boyfriend ay parang isang hindi pa gumagaling na hiwa. Nang aabuti na sana ni Bansok ang kanyang kamay upang punasan ang luha ni Jun hinila niya si Sonhee palayo ng walang sinasabi pang salita. Sa sandaling ito, may isang bagay na tahimik na nangyari. Ang pangalawang emosyon ay nakaukit sa puso ni Bansok ang pakikiramay. Sa daan pa uwi nang magtanong si Sonhee. Sinabi ni Jun na nakita niya si Bansok na hinahalikan ang ibang babae. Isang bagay na nagpaniwala sa kanya na siya ay isang two-timer. Ngunit ang reaksyon ni Sonhee ay nagpabigla kay Jun Hindi lang siya walang pakialam kundi hindi rin niya naaalala ang halik. Ito ay nagdulot ng higit na pagdududa kay Jun tungkol sa kakaibang pagkakakilanlan ng misteryosong binata. Kinaumagahan, pagkatapos ng isang gabing walang tulog sa paggawa ng takdang aralin, ang isip ni Jun ay napupuno pa rin ang tungkol kina Sonhee at Bansok. Tungkol sa hindi pag-alala ni Sonhee na hinalikan niya si Bansok, pati na rin ang pagkatao ng misteryosong lalaking ito. Sa sandaling iyon, tumawag ang kanyang senior sa klase. Pinayuhan siyang maging bukas ang puso at nag-ayos pa ng isang date para sa kanya kasama ang isang binata na may gusto sa kanya pagkatapos makita ang kanyang larawan. Sa simula, tumanggi si Jun
Ngunit nang marinig niya, natutulungan siya ng kanyang senior sa kanyang takdang aralin. Napilitan siyang pumayag. Ang lunch date na iyon ay nauwi sa isang social accident. Maling akala ng binata na ang pagiging walang modo ay pagiging kaswal. Hindi makilala ang pagkakaiba ng pagiging magalang at pagiging pamilyar. Hindi nag-atubili si Jun na sumagot, na naging sanhi upang mabilis na maging tensyonado ang kapaligiran pagkatapos. Hindi sinasadyang nakita ni Jun muli si Bansuk habang nagtatrabaho sa part-time job niya. Sinabi niya na nagtatrabaho rin siya doon. Nang tanungin kung bakit hindi naalala ni Sunhee ang tungkol sa halikan nila, hiniling lang ni Bansuk na tawagin siya sa pangalan, Bansuk. Pagkatapos ay sinabi niyang may sarili siyang dahilan. Ang hindi malinaw na sagot ay nagpasira sa pasensya ni Jun. Sinipa niya ang binti nito bilang paraan ng pagpapalabas ng galit. Sa ilalim ng kanyang pressure, sa wakas ay inamin ni Bansuk ang katotohanan. Siya ay isang yokai upang maging tao. Kailangan niyang halikan ang isa zero iba't ibang tao at maramdaman ang isa zero uri ng emosyon. Ang mas nakakatakot, bawat taong hinalikan niya ay mawawala ng alaala tungkol sa halik na iyon. Hindi naniwala si Jun pagkatapos marinig at inisip niyang baliw ito pagkatapos noon. May isang insidente na nangyari nang makipag-away si Jun sa isang customer dahil hindi niya pinayagan ang lalaki na magdala ng pagkain mula sa labas sa tindahan. Nang galit siyang sumigaw at tinawag itong baliw. Nagalit ito at nagbanta na sasaktan siya. Ngunit nakialam si Bansuk sa tamang oras, hindi pinalampas ang pagkakataon. Kinuha ni Jun ang piraso ng pagkain at sinampal sa mukha ng lalaki. Pagkatapos, sumigaw ang babae, umiiyak at galit. Sa gitna ng magulong emosyon na iyon, tahimik na lumapit si Bansuk sa tabi niya at inabot sa kanya ang isang kahon ng chocolate milk para aliwin siya. Kasabay nito, sa isang misteryosong lugar, isang karakter na kabilang sa Exorcist Association ay nanonood ng imahe ni Bansuk. May isa pang puwersa ang nagsisimulang mapansin ang kakaibang yokai at ang kanyang paglalakbay upang maging tao ay maaaring hindi maging kasing simple ng mga halik sa oras na ito. Si Lee Seon-hyun ay naghanda ng 2 tasa ng kape para kina Jun at Sunhee. Nang tanungin ni Sunhee kung bakit may kaunting cream ang kanyang tasa, sinabi ng binata na dahil sinabi niyang nagda-diet siya gayunpaman. Ang kapaligiran ay mabilis na naging tensyonado ng si Sun. Hindi inaasahang binanggit ni Hee na nag-blind date lang si Jun. Si Seon-hyun ay tila hindi komportable nang marinig ang balita. At lalo pang nabalisa nang malaman na hindi siya sinabihan ito. Pagkatapos nito, hindi sinasadyang nabanggit niya ang ex-boyfriend ni Jun na nagpaalis sa kanya ng galit sa ibang lugar. Si Bansuk at ang Reyna ay nagmamasid sa susunod na target. Isang babaeng nagtatrabaho bilang nail artist. Ito ang pangatlong tao na kailangan niyang halikan upang ipagpatuloy ang paglalakbay sa pagkolekta ng isa zero emosyon ng tao gayunpaman. Nagiging mas mapanganib ang sitwasyon kaysa dati dahil natuklasan siya ng exorcist. Dahil kailangan gamitin ng binata ang yokai energy kapag humahalik sa tao. Mararamdaman ng mga exorcist ang yokai energy at hahanapin siya para patayin. Nagbabala ang Reyna na kung magtagumpay siya, kailangan niyang umalis kaagad sa lugar na iyon. Nang imungkahi ni Bansuk na kailangan niyang malaman ang pagkakakilanlan nang humahabol upang maiwasan sila. Hindi nasiyahan ang Reyna sa walang bahalang sa loobin na ito. Ngunit ipinaalala pa rin sa kanya ang hirap ng susunod na emosyon na malapit na niyang maramdaman sa nail salon. Sinubukan ni Bansuk na alamin ang kwento sa likod ng litrato ng babae at ng isang lalaki. Lumalabas, iyon ay ang kanyang namatay na ex-boyfriend. Ang namatay ay 1 linggo lamang bago ang kasal, 2 taon na ang nakalipas. Kahit nagpakita siya ng katatagan, hindi pa rin niya nalampasan ang sakit. Ang pagtago ng larawan ay isang paraan lamang upang kumapit sa damdamin na ang minamahal ay maaari pa ring bumalik. Paglabas sa pintuan ng salon nang umalis siya, si Ban Escu ay nag-anyong dating kasintahan ng babae at hinalikan ito. Nakuha ang pinakamalalim na kalungkutan sa loob niya. Kinumpleto ang susunod na hakbang sa paglalakbay upang maging tao. Sa sandaling iyon, hindi napuno ng kalungkutan si Ban Escu. Isang bagong damdamin ngunit napakabigat din. Kasabay nito, nagkataon na nakita ni Isik-Oy ang kanyang dating kasintahan. Ang unang taong nagpaibig sa kanya, at ang unang taong nagwasak ng kanyang puso pagkatapos. Isang babae ang lumapit at nagtanong tungkol sa relasyon nilang dalawa. At sinabi lamang ng lalaki na si Isik-Oy ay isang dating kakilala. Pagkatapos ng maikling pagkikita na iyon, hindi napigilan ni Isik-Oy ang sakit at umiyak. Nagkataon na nakita niyang muli si Ban Escu, na nalulungkot din dahil sa pag-absorb ng emosyon ng babaeng nagpapako. Nagtagpo ang 2 sugatang kaluluwa sa gitna ng kadiliman. Si Ban Escu ay tila hindi pa rin maintindihan kung paano harapin ang damdamin ng tao. Samantala, si Isik-Oy, kahit hindi alam ang nangyayari, nagbahagi pa rin ng pakikiramay at nagbahagi ng kanyang mga saloobin tungkol sa kung paano nalalampasan ng tao ang kalungkutan gayunpaman. Ang sandaling iyon ng kapayapaan ay mabilis na. Nagambala ng lumitaw ang isang estranghero. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran. Naramdaman ng taong iyon ang presensya ng Yugile Diablo Essence sa paligid ni Ban Escu. Agad na nakilala ni Ban Escu na ang bagong dating ay hindi iba kundi isang bihit ko Demon Slayer. Sa sandaling iyon ng panganib, biglang lumitaw ang bihit ko at sumugod upang atakihin si Ban Escu. Sinakal ang liig niya gamit ang nakakatakot na lakas. Nataranta si Isik-Oy at sumugod upang mamagitan ngunit wala siyang magawa. Sa gitna ng kagipitan, hinawakan ni Ban Escu ang kamay niya at inaktibo ang kanyang espesyal na kakayahan. Agad silang inilipat pareho palayo sa mapanganib na lugar. Sabay silang tumakas mula sa walang humpay na pagtugis ng bihit ko sa kanilang pagtakas.
Hindi sinasadyang nasugatan si Isfee kaya maingat siyang binigyan ni Ban Ify ng first aid. Habang nahihilo, nagsimulang pagdugtong-dugtungin ni Isfee ang lahat ng nangyayari. Mula sa pag-amin ni Ban Ify na siya ay isang Diablo na kailangang humalik ng isa zero tao upang maging tao. Ang taong hinalikan ay mabubura ang alaala tungkol sa kanya. Hanggang sa kakaibang kakayahan ng instant teleportation ang lahat ay napakahirap paniwalaan. Lalo na ang halos hindi makatotohanang kagwapuhan ni Ban Ify na nagpilit sa babae na kumbinsihin ang sarili na ang lahat ay isang panaginip lamang. Lalo lamang siyang nalito nang napagtanto na ang lahat ay totoo. Nang isipin ni Ify na ang Yukite Diablo ay nasa kwento lamang ng bata, sinabi lamang ni Ban Ify na ang mga kwento ng bata ay karaniwang nagmumula sa katotohanan. Pinayuhan ng babae ang lalaki na kalimutan ang tungkol sa sandaling iyon. Nang maghalikan sila pagkatapos, nagtanong pa rin siya tungkol sa pahayag ni Ban Ify na kailangan niya ng isa zero halik upang maging tao. Kinumpirma ni Ban Ify na nakumpleto na niya ang 3 beses sa kabila nito. Idiniin din niya na tanging ang mga tao itinalaga ng Reyna ang binibilang. At hindi kasama si Isfee sa listahan na iyon. Nang tanungin tungkol sa Reyna at sa nakakatakot na lalaki kanina, malinaw niyang ipinaliwanag na ang Reyna ay ang pinuno ng Yudie, at ang lalaki ay isang bisit ko Demon Slayer, na may isang layunin lamang pigilan ang Yudie na maging tao. Tinanong din niya ang babae kung gaano siya kagwapo kinabukasan ng umaga. Nagising ang babae pagkatapos managinip na hinalikan niya si Ban Ify, at tila nagulat pa rin sa mga nangyari samantala. Nagulat si Ban Ify sa Reyna tungkol sa paghaharap nila ng B2. Nagtataka siya kung bakit ang mga tao ay determinadong sirain ang Yudie sa ganoong paraan kaya. Sinabi ng Reyna na ang Yudie ay dating tao. Mga taong nasaktan ng husto kaya nagkawatak-watak ang kanilang kaluluwa. At napuno ng puot kaya naging Yudie. Dahil dito, natatakot sa kanila ang mga tao, takot sa paghihiganti. Habang ang Yudie ay naghahangad na maging tao. Gusto lang ng mga tao na sirain sila. Kaya't isinilang ang B2 at umiral sa maraming henerasyon. At hanggang ngayon, wala pang Yudie ang nagtagumpay na maging tao muli. Nang tanungin ni Ban Ify kung siya ay magiging isang eksepsyon, sumagot lamang ang Reyna na ito ay nakasalalay sa sarili niyang mga aksyon. Bago umalis, tinanong ni Ban Ify ang Reyna kung naghangad ba siyang maging tao. At ang sandali ng buhay at kamatayan sa pagitan nila ay nakaukit pa rin sa kanyang isip. Sa kanyang part-time job, nagulat si Ify nang makita si Ban Ify muli. Habang siya ay nahihiya pa rin tungkol sa halik noong nakaraang araw. Pinanatili niya ang kalmadong mukha upang maging mahirap basahin sa oras ng trabaho. Nagkabanggaan silang dalawa muli na nagdulot ng isa pang nakakahiya sandali. Kasabay nito, nagreklamo si Isfee kay Ify tungkol sa kanyang pag-ibig sa isang pani. Kay Isfee sa loob ng 2 taon mula noong insidente ng pagkakakilala. Ibinunyag ni Ify na hindi alam ni Isfee ang kanyang nararamdaman. Bagamat di palagi siyang naghihintay. Nagsimulang mapagod si Isfee dahil sa kanyang puso. Ngayon Kidlat Monthly. Pagkatapos makinig sa payo na gumawa ng hakbang, nagpasya siyang sanduin si Isfee pauwi. Pagkatapos ay hindi sinasadyang nakasalubong ni Isfee si Ban Ify. Pauwi na. Nang tanungin niya si Isfee kung iyon ba ang bagong empleyado, kinumpirma ng babae. Pagkatapos, akala ni Isfee ay nakilala na niya ang tunay na pagkatao ni Ban Ify, ngunit lumabas na hinahangaan lang niya ang pambihirang itsura nito. Pagkatapos, sinabi niya na mula ngayon ay ihahatid na niya ito pauwi bawat araw at naghahanda na siyang umamin sa dalaga. Sa halip na mag-amin, humingi ng pamasahe si Isfee kay Isfee. Nang sabihin niya sa lalaki na maglakad na lang, ipinaliwanag pa rin ito na madilim na. At ang bahay niya ay nasa lugar na sira ang ilaw ng poste, kaya delikado ang maglakad. Habang nalilito pa si Isfee, siya naman ang bumaling at nagreklamo na masyado siyang kuripot. Dahil sa sobrang pagkapuno, isinaksak ni Isfee ang pera sa kamay niya at humiling na huwag na siyang sunduin pa muli mula ngayon. Galit siya. At hindi maintindihan, hindi alam kung baliw ba si Isfee. Akala niya ay tapos na ang lahat ngunit pagkatapos noon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa ibang pangalan ang lumabas na nanunukso sa kanya at nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Pagdating ng susunod na umaga, siya pa rin, sa pagkakataong ito ay inaanyayahan siyang uminom. Diretso siyang tumanggi na sinabing hindi siya umiinom at sa tingin niya ay hindi sila magkasundo. Ngunit si Ji-yung ay tila walang balak na tumigil. Nagpatuloy siya sa pag-text at panunulot ng walang hiya na naging sanhi upang makaramdam si Ify ng matinding inis. Kasabay nito sa ibang lugar, nakatanggap si Ban Ify ng impormasyon tungkol sa susunod na target. Pagkatapos halikan ang babae, inalis niya ang damdamin ng galit. Samantala, nagbiro ang tadhana. Nang sinubukan ni Ify na iwasan si Ji-yung, nagkataon naman na nakita niya itong muli. Nang umasa si Ify na huwag na siyang kontakin ng lalaki, bigla itong humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na gusto niya si Ify ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapakita. Siya ay likas na mahiyain kaya sinadya niyang makipag-usap sa ganoong paraan upang magbago. Ngunit naging bastos at labis na walang galang naman ang kinalabasan. Masigasig siyang humingi ng pagkakataon na makita siya ng isa pang beses. Nangako na kung ayaw niya, hindi na niya ito guguluhin pa.
Sa tapat na pagpapakita ng pagsisisi, lumambot ang puso ni Isiki, at pumayag na makita siya muli sa gabiring iyon. Ngunit ang tadhana ay nagbigay ng isa pang sampal ng walang babala. Nagkataon na natuklasan niya na nagpapanggap lang si Ji Yung at lahat ng kanyang mga kilos ay resulta ng tagubilin mula sa dating kasintahan niya. Ang dalawang lalaki ay nagtulungan na parabang isang murang pustahan, na tinatrato siya na parang laruan upang paglibangan. Sa sandaling nawawala ng pag-asa si Iki dahil sa pagkaloko, lumitaw si Ban Isi. Nang ikwento niya ang lahat habang umiiyak, tahimik siyang dinala ni Ban Isi sa kinaroroonan ng dalawang masamang lalaki. Nang hawakan ni Ban Isi ang kwelyo ng damit nila dahil ayaw nilang lumabas upang mag-usap. Sinadya nilang akusahan si Iki na naglalaro ng dalawang tao two-timing. Ngunit sa sandaling iyon, si Iki, ang kaibigan na palaging tahimik na nakatayo sa likod, naglabas ng audio recording na nagbubunyag ng katotohanan. Dito, malinaw na ipinakita ng dalawang lalaki ang kanilang balak na lokohin at insultuhin si Iki. Walang pag-aalinlangan, nagbigay si Iki ng malakas na sampal sa manloloko, na nagpahilo sa kanya. Matatag siyang nagpahayag na mula ngayon, huwag na siyang magpapakita sa harapan niya kailanman. Nang nagbiro si Iki na nobyo niya ba si Ban Isi, umiling lang si Iki para tanggihan. Samantala, pinanood ni Iki ang lahat mula sa simula at hindi nagsalita. Pagkatapos, nagpasalamat ang babae kay Ban Isi dahil sa pagiging kasama niya nang kailangan niya ito. Tiningnan siya ni Ban Isi nang may paghanga. Kahit nasaktan ng husto, napreserba pa rin niya ang kanyang katinuan at pagpapahalaga sa sarili. Hindi hinayaang dalhin ng galit ang lahat. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay hindi nagtagal. Biglang lumitaw ang bihit ko Demon Slayer. Nakalimutan ni Ban Isi ang payo na umalis. Pagkatapos agad niyang makumpleto ang misyon ng Reyna. Pagkatapos, ang lalaki ay kumuha ng kutsilyo at binalak na saksakin si Ban Isi. Kahit na nailagan niya ang atake na ito, napatumba si Ban Isi ng kalaban. Sa sandaling tatapusin na siya ng demonyo anuman ang mangyari. Sumugod si Dugyeong para yakapin ang demonyo na parang buhay na kalasag. Sa harap ng mapanganib na sitwasyong ito, hindi nag-atubili si Dugyeong na yakapin ng mahigpit ang demonyo. Kaya hindi makakilos ang tagapagpalayas ng demonyo. Nagtaka ang tagapagpalayas ng demonyo kung bakit patuloy na nakakapit ang babae sa demonyo. Tinanong ng babae kung bakit gustong patayin ang tagapagpalayas ng demonyo ang demonyo. Sabi ng kabilang partido, pinapatay niya ang demonyo para protektahan ang tao. Sinabi ni Dugyeong na hindi niya alam kung anong uri ng mga demonyo ang nakasalamuha ng tagapagpalayas ng demonyo. Ngunit sinigurado niyang hindi masamang demonyo ang demonyo. Ngayon, tinulungan siya ng demonyo. Nagmakaawa siya sa tagapagpalayas ng demonyo na huwag itong patayin. Sinabi ng tagapagpalayas ng demonyo na hindi rin niya kayang patayin si Dugyeong kaya sinabi niyang umalis na ito. Kinumpirma ito ng babae at nalaman niyang kahit gusto man, ay hindi kayang pumatay ng tao ng tagapagpalayas ng demonyo. Kaya, mahigpit niyang hinawakan ang demonyo at hindi bumitaw at hinamon pa ang tagapagpalayas ng demonyo na kumilos. Bilang resulta, umalis na lang ang kabilang partido. Pagkatapos ng tensyonadong sitwasyon na iyon, isang romantikong sandali ang biglang sumibol. Nang akmang tatayo na si Dugyeong, hinawakan siya ng demonyo at sinabing gusto niya siyang protektahan. Pagkatapos, tuwiran niyang iminungkahi na manirahan silang dalawa ng magkasama. Agad na nagbigay si Dugyeong ng isang serye ng mga kondisyon. Kailangang magbayad ng renta ang demonyo, magtrabaho sa bahay, magluto, maghugas ng pinggan, maghiwalay ng basura at ganap na sumunod sa kanya. Bilang kapalit, bibigyan niya siya ng matutuluyan, poprotektahan siya mula sa tagapagpalayas ng demonyo at tutulungan siyang makumpleto ang kanyang layunin na maging tao. Para sa kanya, ito ay isang magandang pagkakataon dahil nakatipid siya sa gastos sa renta. Hindi na kailangang mag-part-time at may mas maraming oras para mag-aral. Nang suriin muli ang mga misyon na isinagawa ng demonyo, napagtanto ni Dugyeong na nakakolekta na ito ng 4 na emosyon. Napawang mga negatibong emosyon, mabilis siyang gumawa ng plano. Sa tuwing nagsasagawa ng misyon ang demonyo, palagi siyang nasa tabi nito upang maiwasan ang anumang sakuna mula sa tagapagpalayas ng demonyo at kung maaari, ligtas silang aatras agad pagkatapos ng pagkumpleto. Kinaumagahan, maagang gumising ang demonyo para magluto at gumawa ng gawaing bahay ng maayos. Pagkatapos noon, dumating ang mensahe mula sa Reyna. Nag-uutos na kolektahin ang ika-negatibo 5 emosyon. Matapos maisagawa ito, dahil sa impluensya ng kaligayahang nasisipsip, tumawa siya ng malakas. Ngunit mabilis na napawi ang kagalakan nang muling lumitaw ang tagapagpalayas ng demonyo. Agad na muling niyakap ng mahigpit ni Dugyeong ang demonyo na parang buhay na kalasag. Kinagabihan, naramdaman ni Dugyeong na may sumusunod sa kanya pauwi. Ngunit lumabas na mga dumadaan lang pala. Lumitaw ang demonyo para sunduin siya pagkatapos. Ipinagpatuloy niya ang ika-negatibo 6 na misyon at muli. Nakolekta niya ang ambisyon. Pagkatapos nito, nagsimula siyang maunawaan ang talagang gusto niya, na ito ay pagkakaibigan at nag-alok siyang makipagkaibigan kay Dugyeong. Sa ibang araw, nagkasama silang pumunta sa supermarket. Napansin ni Dugyeong ang mga mag-asawang bumibili ng mga gamit. Pagkatapos, uminom siya ng beer habang nagluluto ang demonyo. Para kay Dugyeong, ang pag-aalaga ng demonyo sa kanya at pagtingin sa kanya ay mabuti. Nang purihin niya ang ngiti niya, bumiro siya na huwag siyang ligawan. Inamin niyang mas madalas siyang nakangiti nitong mga nakaraang araw. Marahil dahil hindi na siya gaanong nag-aalala sa mga tao sa paligid. Lahat ay dahil sa demonyo. Ibinunyag niyang kinasusuklaman niya ang mga tao dahil sa karaniwang pagiging makasarili. Tulad ng tanawin ng pag-aagawan ng upuan sa tren o sa coffee shop ng paaralan.
Nakakasakal ang mabuhay sa gitna ng mga taong nag-iisip lang sa sarili. Pinayuhan siya ng demonyo na kamuhian na lang kung ayaw niya, ngunit binaliwala niya ito. Sinabing tao rin siya kaya hindi niya ito matatanggihan. Dahan-dahan lang siyang nagsabi na kung hindi niya gusto ang ganoong uri ng tao, hindi siya magiging ganoon. Nais lang niyang maging isang taong magugustuhan niya. Dahil siya lang ang gusto niya kaya nalito si Dugyeong. Ang makasama ang demonyo ay hindi naman masama. Ngunit ang nakakalito sa kanya ay ang katotohanan. Baka hindi na niya ito maturing na kaibigan. Ang lumalaking damdamin ay nagpapabago sa kanyang puso. Nang makita niyang hinahalikan ng demonyo ang ibang babae dahil sa misyon, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng kawalan, wala ng kagalakan. Pagkatapos makumpleto ang ika-negatibo 7 misyon, naglakad-lakad sina Dugyeong at ang demonyo. Sa pagkakat, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang unang gustong gawin ng demonyo. Kung sakaling maging tao na siya balang araw. Bago pa makasagot ang binata, biglang yakap siya ni Dugyeong. Ang dahilan ay hindi dahil sa biglaang damdamin, kundi dahil nakita niya ang tagapagpalayas ng demonyo na lumitaw malapit. Sa sandaling niyakap siya, isang kakaibang damdamin ang sumibol sa puso ng demonyo. Isang banayad ngunit matinding panginginig. Kahit na umalis na ang tagapagpalayas ng demonyo, sadyang nagsinungaling ang demonyo na nandyan pa rin ito, para lang mas matagal niya itong mayakap. Pagkatapos, sumagot ang demonyo na ang una niyang gustong gawin. Kapag naging tao na siya ay ang maging kaibigan niya. Ang tila taos pusong sagot na iyon, ay hindi ikinatuwa ni Dugyeong. Marahil dahil ito ay simple at masyadong ligtas. Pagkatapos nito, nagsimulang kumilos ng kakaiba si Dugyeong na parang wala sa sarili. Sa pagkawala ng tulog, unti-unti niyang napagtanto ang tunay na dahilan ng kanyang pagpupuyat. Hindi dahil sa mga misyon o sa tagapagpalayas ng demonyo, kundi dahil sa labis na kaakit-akit ang demonyo. Ang binata ay masipag na nagluto at masigasig na nanonood ng tsihi kasama niya. Pagkatapos maligo, ang imahe ng demonyo na lumabas na may gwapong hitsura ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Maingat din niyang ginamit ang kanyang kamay upang takpan ang liwanag, para hindi siya masilaw pagkatapos ayusin ang ilaw. Isang gabi, pagkatapos uminom ng beer ng magkasama, nagmungkahi si Dugyeong ng ilang alituntunin sa pamumuhay ng magkasama. Sa palagay niya, hindi dapat magsuot ng mga damit na nagpapakita ng labis na balat ang demonyo sa loob ng bahay. Kapag walang misyon, kailangan nilang panatilihin ang malinaw na distansya. Sa kabilang banda, nagbigay din ang demonyo ng ilang hiling kailangang pulutin ni Dugyeong ang sarili niyang nalalagas na buhok. Tulungan siyang magtupi ng damit at maghugas ng pinggan. Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa ay lalong nagiging katulad ng isang bagong kasal na mag-asawa. Nang makita niyang umiinom ng beer ang demonyo, nagulat si Dugyeong dahil ito ang unang beses na nakita niya itong umiinom ng alak. Inamin niyang nitong mga nakaraang araw, ang kanyang damdamin ay patuloy na. Biglang lumalabas, nagpapagulo sa kanyang isip. Kahit na nagpapanggap siyang matatag at maayos, tumatawa at umiiyak naman siya kapag nanonood ng si. At kapag tinitingnan niya siya, ang damdamin sa kanyang puso ay umaapaw ng hindi makontrol. Noon niya lang napagtanto na lasing na ito. Umupo ang demonyo malapit sa kanya. At mahinang sinabi na madalas niyang gustong maging mabuti sa kanya. Pagkatapos ay isinandal ang ulo sa balikat niya at natulog ng payapa. Kinabukasan, nagpasya si Dugyeong na magtanong ng isang sitwasyong hypothetical kay Seo Hayon. Sinabi niyang may isang babae na nakikipag-date sa isang napakagandang lalaki at hindi sigurado kung ang kanyang damdamin ay dahil sa kanyang panlabas anyo o dahil sa kanyang pagkatao. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Seo Hayon na pagkatapos mag-text. Kung sinuri niya araw-araw kung sumagot na ang taong iyon sa kanyang text at nag-iisip kung ano ang dapat niyang i-text sa susunod. Tiyak na gusto na niya ito. Kung walang nararamdaman, walang pakialam sa mga text message na ganoon. Agad na nag-text si Dugyeong sa demonyo. Nang magkita silang muli, nakita niya itong tinutulungan ang isang bata na hawakan ang lobo na muntik ng lumipad. Ang magiliw na imaheng iyon ay nagpagulo sa damdamin sa puso ni Dugyeong nang higit kailanman. Samantala, si Seonho na may gusto kay Dugyeong noon. Biglang sinabihan ni Seo Hayon na magkaka-boyfriend na ang babae. Dahil sa babala na magsikap bago pa huli ang lahat. Nagsimula niyang maramdaman ng malinaw na unti-unti niyang nawawala ang pinakamahalagang bagay. Lumitaw si Seonho at nakipag-usap kay Dugyeong. Tinanong niya kung anong oras ang klase niya ngayon. Ngayon, mahinang sumagot si Dugyeong natapos na ang klase. Agad, inanyayahan siya ni Seonho na uminom ng beer. Gayunpaman, magalang siyang tumanggi. Sinabing kailangan pa niyang magtrabaho mamayang hapon. Nagtanong pa siya tungkol sa oras ng trabaho niya at nagmungkahi na uminom muna ng kaunti bago magtrabaho. Pagkatapos, lumapit ang demonyo at namagitan. Nagpakita si Seonho ng pagkadismaya. Sinabing pribadong usapan ito sa pagitan niya at ni Dugyeong at walang kinalaman sa ibang tao. Gayunpaman, pinanatili pa rin ng demonyo ang kanyang paninindigan bilang kasamahan ni Dugyeong. Pagkatapos, tiwalang sinabi ni Seonho na magkaibigan na sila sa loob ng 2 taon. Hindi na tinag ang demonyo. Sumagot na ang mahalaga sa isang relasyon ay hindi ang oras kundi ang pag-unawa. Sunod, muntik nang madulas ang demonyo at ibunyag na magkasama silang nakatira. Kaya nagmadaling tinakpan ni Dugyeong ang kanyang bibig at sinubukang itama ito sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Nakumain lang sila ng samgyupsal ng magkasama. Sa huli, umalis ang demonyo. Iniwan si Seonho na pinapayuhan si Dugyeong na putulin ang komunikasyon sa kanya. Kahit nag-alok pa rin siyang uminom ng alak, tumanggi si Dugyeong at umalis. Nagtataka siya kung ano ang naramdaman niya kanina. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Durim at sinumbatan siya dahil halos mabunyag ang tungkol sa kanilang pagsasama. Ngunit sa halip na magsisi,
Nagpakita si Basok ng pagkadismaya dahil inanyayahan si Diurim ng iba na uminom. Naniniwala siya na walang nakakahiya sa pagsasama. Nag-aalala naman si Diurim na magiging problema kung malalaman ni Seonjul ang lahat. Nang marinig ang salitang problema, lalong nainis si Basok at inakala niyang siya ang tinutukoy ni Diurim. Nang tanungin ni Diurim kung bakit siya laging nagagalit at iginiit, na ang pag-inom niya kasama ng iba ay walang kinalaman sa kanya. Nagsimula si Diurim na maghinala na nagsiselos siya at agad na itong itinanggi ni Basok. Habang pareho silang nagtatrabaho ng part-time, biglang dumating ang Queen Goblin. Nang tanungin ni Basok ang dahilan, sinabi niya na dumating siya upang tingnan ang pang-araw-araw na buhay ni Basok bilang bahagi ng kanyang trabaho sa pamamahala ng mga goblin. Mabilis na napunta ang tingin ng Queen Goblin kay Diurim, ang nag-iisang mortal na nakakaalam ng kanilang lihim. Tinanong ng Queen Goblin ang pangalan ni Diurim at patuloy na nagtanong kung may nobyo na siya o kung may gusto na siyang iba. Kahit na nakatanggap siya ng pagtanggi, hindi ipinaliwanag ng Queen Goblin ang dahilan at tahimik lamang na lumipat. Sa pag-aanunsyo na naipadala na niya ang impormasyon ng susunod na target. Bago siya at agad itong nagsimula siyang at sinabi kay Basok na umasa na lang kay Diurim. Samantala, sa ibang lugar, nagrereklamo si Seonjul kay Seonhui na hindi naman interesado sa kanya si Diurim. Samantalang si Basok ay laging nakakapit sa kanya na parang linta. Naniniwala si Seonjul na si Basok ay isang tipo ng tao na traidor. Pinayuhan ni Seonhui si Seonjul na tawagan si Diurim para umupo at uminom kasama niya at subukang lumikha ng magandang kapaligiran. Samantala, nakita ni Diurim si Basok na hinahalikan ang ibang babae, isang target na kailangan niyang makipag-ugnayan upang makumpleto ang misyon. Kahit na alam niya iyon, nakaramdam pa rin siya ng pagkadismaya at pagkabalisa. Mag-isa siyang uminom ng beer na inaalala ang halik na iyon. Nang dumating si Basok, mukha siyang natatakot dahil ang negatibong damdamin mula sa target ay nanatili pa, na nagdulot sa kanya ng pagkatakot kahit sa paggalaw ng kurtina. Kinailangan siyang aliwin ni Diurim para makatulog sa kandungan niya. Marahan din niyang hinawakan ang pisngi ni Basok sa isang sandali na puno ng init. Nang magising si Basok, nagpasalamat siya kay Diurim, ngunit bigla siyang sinumbatan ni Diurim dahil ang mga mata niya ay katulad ng sa kanya noong nilalambing niya ang ibang babae. Naniniwala si Diurim na natutuwa si Basok kapag hinahalikan siya ng maraming babae. Ngunit sinabi naman ni Basok na normal lang iyon sa kanya. Tinanong ni Diurim kung wala ba siyang anumang nararamdaman. Inamin ni Basok na wala siyang naramdaman at ginagawa lang niya iyon dahil kailangan. Pagkatapos, tinanong ni Diurim si Basok kung may nararamdaman ba siya para sa kanya. Sinabi niya na hindi niya alam. Hinawakan ni Diurim ang kanyang pisngi, tumingin ng malapit at nagtanong kay Basok kung wala ba talaga siyang nararamdaman. Sinabi ni Basok na wala siyang emosyon. Tinanong ni Diurim kung bakit siya nang hihimasok sa buhay niya at ginugulo siya kung wala siyang nararamdaman para sa kanya. Biglang tumunog ang telepono, tumawag si Seonjul para yayain siyang uminom. Pumayag si Diurim bilang isang paraan upang takasan ang magulong damdamin. Sa sandaling ito, ipinadala ng Queen Goblin ang impormasyon tungkol sa ika-negatibo siyam na target at hiniling kay Basok na tapusin ang misyon bago mag-alas negatibo 2 ng umaga. Pagkatapos, tinawagan ni Basok si Diurim, ngunit hindi niya ito sinagot. Nagpadala na lang siya ng text message na nagsasabing mag-isa na lang siyang gagawa ng misyon. Mag-isa, at tahimik na hinalikan ang target upang makuha ang emosyon mula sa babae. Habang tinatanggap niya ang emosyon na iyon, nagsimulang tumibok ang puso ni Basok dahil biglang nagpakita ang imahe ni Diurim. Nakaramdam siya ng kaligayahan nang maalala niya ang mga sandali na kasama niya si Diurim. At ang pakiramdam na iyon ang nagpainit sa kanya na hawakan ang kaligayahan na ito ng mas matagal. Kasabay nito, nagsimulang malasing si Diurim. Sa kanyang pagkalasing, sinabi niya ang kanyang iniisip na ang kaligayahan para sa tao ay tulad ng isang kahon ng gatas na umiiral lamang sa loob ng maikling panahon, may expiration date, at masisira kung itatago ng masyadong matagal. Naniniwala siya na kahit makakilala sila ng mabuting tao at mabuhay ng masaya, hindi pa rin marunong makontento ang mga tao. Palagi silang naghahangad ng higit pa, at palaging gustong magkaroon ng lahat ng masayang emosyon sa buhay. Para sa kanya, ang kaligayahan ay isang bagay na dapat isuko sa tamang oras, bago masaktan, bago maging masyadong malalim ang lahat. Ang paghinto sa isang katanggap-tanggap na antas ay makakatulong sa mga tao na mas mabawasan ang sakit. Nang marinig iyon, si Seonjul, ang lalaking nakaupo sa tabi niya, ay dahan-dahang nagsabi na matutulungan niya si Diurim na laging maging masaya sa pamamagitan lamang ng sobrang pagmamahal sa kanya. Ngunit inakala ni Diurim na baliw siya. Agad na ipinaliwanag ni Seonjul na tinawag niya si Diurim, hindi dahil sa ibang dahilan kundi dahil gusto niyang magtapat ng pag-ibig sa kanya. Samantala, pumasok si Basok sa isang tahimik na lagusan. Ngunit hindi inaasahang biglang lumabas ang Demon Slayer at sinaksak siya ng kutsilyo. Sa sandaling ito, tiningnan ni Diurim ang kanyang telepono at laking gulat niya nang malaman na nag-iisa palang ginawa ni Basok ang misyon. Dahil sa masamang kutob, mabilis siyang tumawag. Ngunit hindi niya sinagot. Walang pag-aatubili, tumakbo siya palabas ng bahay at kinuha ang kawali bilang sandata. At tumakbo palayo na may matinding pag-aalala. Sa lagusan, ipinakita ng Demon Slayer ang pagkamuhi sa mga goblin. Natulad ni Basok nang handa na siyang tapusin ang buhay nito. Nakarating si Diurim sa tamang oras upang pigilan ang huling atake. Ginamit ang kawali para paluin ang Demon Slayer. Nang makita si Basok na sugatan ng malubha, nagpanik si Diurim at walang tigil na humingi ng tawad dahil nahuli siya. Sa huling sandali bago siya nawalan ng malay, mahinang sinabi ni Basok na sapat na sa kanya na makita lang siya ng ganoon. At sobrang namimiss niya ito.
Umiiyak na nagmakaawa si Diurim na magising siya dahil hindi pa nga sila naging magkaibigan, isang bagay na minsan niyang hiniling. Humihikbi siyang umamin na gusto niya ito at handa siyang gawin ang lahat basta magising lang siya. Sa sandaling iyon, dumating ang Queen Goblin at nang makita ang Demon Slayer na dating kasintahan niya sa nakaraang buhay, nagpahayag siya ng pagkamangha. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang sugat ni Basuk. Pagkatapos nito, inihiga si Basuk sa kama para magpahinga. Sinabi ng Queen Goblin kay Diurim na gagaling siya ng lubusan basta magpahinga lang siya ng sapat. Tinanong din niya si Diurim kung handa ba talaga siyang gawin ang lahat para kay Basuk. At idinagdag na isa na lang ang natitirang misyon bago maging tao si Basuk. At pinayuhan si Diurim na alagaan si Basuk bago umalis. Humiga si Diurim sa tabi ni Basuk at naalala ang sandali na nawalan siya ng malay at ang pag-amin niya ng pagmamahal. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Basuk at sa sandaling iyon, nagising siya. Hinawakan ni Basuk ang kamay ni Diurim at humarap at bumulong ng mga bagay na nasa loob ng kanyang puso. Ayaw niyang gumawa si Diurim ng anuman, ayaw niyang iwan siya ng mag-isa, ayaw niyang uminom siya o makipag-usap sa ibang lalaki. At lalong ayaw niyang baliwalain niya ang tawag niya sa telepono. Huwag siyang biguin. Nang magtaka si Diurim kung bakit ayaw niyang hayaan siyang gumawa ng anuman, dahan-dahan siyang sumagot na bilang kapalit, mamahalin niya ito ng lubos. Nang marinig iyon, sumagot si Diurim na gusto rin niya ito ng lubos at sinabi sa kanya na huwag nang masaktan pa. Nang umagang iyon, magkatabi si Diurim at Basuk na magkahawak ang mga kamay. Malambing niyang hinaplos ang buhok at hinawakan ang pisngi ni Basuk bago bumangon para uminom ng tubig. At umupo sa sofa, dumating si Basuk at umupo sa tabi niya. Nagdala si Diurim ng dalawang bahagi ng pagkain at sinabi na siya ang nagluto kahit hindi siya magaling. Ngunit minsan ay gagawa siya ng mga simpleng pagkain para kay Basuk. Naalala ang reklamo niya noon na nakakapagod ang gawaing bahay. Sinabi ni Basuk na iyon mismo ang nagpainit sa kanya na maging tao. At ang makagawa ng gawaing bahay kasama niya ay kaligayahan. Nang maghugas siya ng pinggan, nag-alok siya na tumulong ngunit tumanggi si Diurim dahil sugatan pa siya. Gayunpaman, tumulong pa rin si Basuk na buksan ang gripo. Naghugas siya ng pinggan at sinabi kay Basuk na papatawarin niya ang huling misyon. Ngunit kung hahalik pa siya sa iba pagkatapos, hindi na niya ito palalampasin. Sumagot si Basuk na kapag nagkataon na siya lang ang hahalikan niya at iyon ay kaligayahan. Sinabi ni Diurim na hindi pa at kailangan pa nilang hintayin ang araw na magiging tao siya bago nila ituring na simula na iyon. Para sa kanya, ang damdamin ng paggugusto sa isang tao ay mas lumalaki habang pinipigilan. Tulad ng isang lobo na mas malaking puwersa ang kailangan para maputol. Biglang nagpadala ang Queen Goblin ng impormasyon tungkol sa susunod na target, na walang iba kundi si Diurim. Agad na lumabas si Basuk, na nagdahilan na bibili siya ng Coca-Cola para itago ang kanyang balak. Kinwestiyon niya ang Queen Goblin at sinagot siya na ang pag-ibig ni Diurim ang huling emosyon na kailangan niya, at ang halik na ito ay para sa taong mahal niya. Nag-alala si Basuk na makakalimutan siya ni Diurim. Sinabi ng Queen Goblin na maraming goblin ang pinili na panatilihin ang alaala sa halip na tapusin ang misyon at kung susuko siya, kailangan niyang umalis sa mundo ng tao. Naalala ang nakaraan. Minsan nang natagpuan ng Queen Goblin ang huling target, na walang iba kundi ang Demon Slayer na mahal niya. Kahit na hinugot niya ang kanyang espada upang patayin siya, nanatili siyang kalmado. At pagkatapos ay tumanggi siyang humalik upang maging tao at gusto na lang niyang maalala siya magpakailanman. Sinabi niya na mabubuhay ka lang ng 40 taon. Ngunit maaalala niya ang binata magpakailanman. Pagkatapos, nagbihis at nag-ayos si Dan-an ng napakaganda bago lumabas. At umupo sa tabi ni Bansuk sa duyan. Naging mausisa siya kung bakit. Malungkot siyang nakaupo at nahulaan niyang kinakabahan siya dahil magiging tao na siya. Sa halip na sumagot, nagkomento lang si Bansuk na iba ang hitsura niya ngayon kaysa dati. At pagkatapos ay inamin na babalik siya sa mundo ng mga demonyo at hindi na niya planong maging tao. Nagulat siya at nagtanong kung bakit. Nag-aalala kung makakabalik pa siya. Sinabi ng binata na hindi maaari at nagtanong ang dalaga tungkol sa sarili niya. Nagtanong ang dalaga kung nagbibiro ba siya. Sinabi niya na gusto niya siya. Paano nagbago ang isip niya pagkatapos lamang ng isang araw? Sinabi ng binata na gusto pa rin niya siya. Sa katunayan, nahulaan ng dalaga na sumuko lang siya dahil siya ang huli niyang target. Bago iyon, kinumpirma niya ito sa pamamagitan ng pagsuri sa kanyang telepono. Naalala niya na sa paghalik lang sa kanya mawawala ang lahat ng alaala. Iniisip ang kanyang pangako na gagawin niya ang lahat para sa kanya at ang tanong ng Reyna. Pagkatapos nito, tahimik siyang nag-ayos ng maganda. Tinatanong ang sarili kung gaano kainit ang pag-ibig na ito. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, sinisi niya siya na kulang sa kumpiyansa upang muling manalo sa kanya kung mabubura ang kanyang mga alaala. Pinatunayan niyang mahuhulog siya sa binata at inalok siyang halikan siya ngayon dahil handa na siya. Ngunit bago iyon, sinabi ng Reyna na kapag ang isang demonyo ay nagiging tao, lahat ng dating alaala ay mawawala na nangangahulugang kapag natapos ang huling misyon. Makakalimutan ni Dan-a at Bansuk ang isa't iisa. Ngayon, prangka niyang sinabi sa kanya at siya ay natigilan. Samantala, binanggit ni Bansuk ang kanilang pangako noong unang araw na magiging kung naalala nilang pareho. Kinumpirma niya na magugustuhan at maaalala niya siya magpakailanman tulad ng ngayon. Sa kanyang puso, naramdaman niya na ang kanilang pag-ibig ay 99 degrees na.
ngunit hindi pa sapat upang kumulo at maging 100. Bago iyon, tinanong ng dalaga kung ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Bansok. Ipinaliwanag ng binata na ang pangalan ay nangangahulugang ban na nangangahulugang iwanan at suok na nangangahulugang hinog. Narinig niya na noong siya ay tao pa. Iniwan siya sa bundok kaya nagbago siya at naging demonyo. Nagpasya ang dalaga na pagkatapos niyang maging tao, kailangan niyang baguhin ang kanyang pangalan. Bibigyan niya siya ng isang magandang pangalan dahil sa intensyon ni Bansok na sumuko. Muling binanggit ni Dan, na sinabi niya noon na magiging siya ang taong gusto niya at naniniwala siya na kapag nangyari iyon, magmamahalan pa rin sila. Sinisi niya siya dahil nangako siyang hahanapin siya kahit ano paman, kaya kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Sumagot si Bansok na gusto niyang maging tao dahil sa kalungkutan sa nakalipas na 160 taon. Nag-iisa siyang nabuhay at hindi pa kailanman nakadama ng damdamin. Nang makilala lang niya ito, nalaman niya ang kalungkutan, sakit, galit at kaligayahan. Dahil dito, hindi niya matanggap ang paglimot sa mga alaalang. Ito, mas gusto pa niyang mabuhay ng nag-iisa habang buhay kaysa mawala si Dan sa kanyang isip. Malamig na nagsalita ang dalaga na sa loob ng 1 oras. Uuwi na siya at kung hindi siya babalik, ituturing niya itong umalis na. Kinainisan niya ang pagpili niyang panatili, ngunit mabuhay ng nag-iisa magpakailanman at umalis siya. Tinitingnan ang listahan ng misyon na alaala ni Bansok ang lahat ng sandali nila ng dalaga. At pagkatapos ay binura ang lahat ng tala na para bang gusto niyang putulin ang lahat ng mga alaala na muling nagbabalik. Na may halong sakit. Samantala, umuwi si Dan at inakalang nandoon pa rin siya. Tumakbo para yakapin at nagpahayag ng pagmamahal ng malumanay, ngunit lahat ay panaginip lang. Nang magising, kinarap niya ang katotohanan na umalis na siya at nagkunwari siyang kalmado. Sinasabi sa sarili na ito ay isa, lamang pang-isahang pag-ibig sa kanyang buhay at makakahanap siya ng mas mabuting tao. Ngunit pagkatapos ay malungkot siyang nagtanong sa sarili kung makakakilala ba siya ng isang katulad ni Bansok at tumulo ang luha niya. Pagkatapos ay umupo siya sa harap ng isang baso ng tubig, tahimik na malungkot, at nagdala ng cake si Seo Do-hyung. Tinawag itong espesyal na serbisyo at nagtanong kung iniwan ba siya. Naalala niya ang sinabi niya noon na dapat niyang putulin ang relasyon kay Bansok at sinisi siya na hindi marunong pumili ng lalaki. Naiinis siya ngunit may bahid ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Sinabi niya na huwag siyang titingnan ng ganoon. Inamin na minsan siyang nagkagusto sa kanya ngunit maaga na siyang sumuko. Ipinaliwanag ni Dan mula sa una nilang pagkikita, nagpasya siyang hindi makikipag-date sa kanya. Dahil masyado siyang bagay sa kanya, ang kanyang mabuting pag-ugali ay nagpagusto sa kanyang makasama siya habang buhay. Ngunit kung makikipag-date sila at maghihiwalay, magwawakas ang lahat. Mas mabuting maging magkaibigan para magkasama sila magpakailanman. Sumang-ayon siya sa pag-iisip na mas masaya kapag nag-aaway ang magkaibigan. Nagbiruan sila, nagtuksuhan, at pagkatapos ay sinabi niya na ituturing niyang nakain na niya ang cake. Sa ibang lugar, ipinaalam ni Bansok sa Reyna na sumusuko na siya. Iginalang niya ito at sinabing aalis na siya sa mundo ng tao magpakailanman. Nagtanong siya kung paano niya kinaya ng kailangan niyang lumayo sa taong mahal niya. Inamin ng Reyna na napagod siya at nagsisi. Naniniwala siya na kung magiging tao siya, kahit mawala ang alaala, makakapagkita pa rin sila sa buhay na ito o sa susunod. Kung hindi lang siya nagsikap na maging tao, marahil ay mas kaunti ang sakit. Sumagot si Bansok na kahit maging tao, ang posibilidad na magkita muli ay napakaliit at kahit magkita sila, hindi sigurado na magmamahalan sila. Umiti lang ang Reyna at binanggit ang konsepto ng tadhana ng tao. Samantala, nakikipag-usap si Dan sa tagapagtaboy ng demonyo. Ipinaliwanag niya na wala si Bansok dito. Ngunit ang tagapagtaboy ng demonyo ay hindi makatulog kamakailan dahil sa sobrang kahihiyan. Sa tuwing naiisip niya ang dalaga at si Bansok, nanunumbalik ang galit niya. Kung hindi niya mapatay si Bansok, maghihirap siya habang buhay. Sa sandaling ito, napagtanto ng dalaga na ang kalaban ay isang taong yelo na may malaking pagmamataas. Inisip niya na kung sina Dan at Bansok ay may romantik na relasyon. At kung nasa panganib ang dalaga, tatakbo agad si Bansok upang iligtas siya. Agad na binanggit ng dalaga ang tuntunin ng tagapagtaboy ng demonyo na hindi maaaring pumatay ng tao. Sinabi ng tagapagtaboy ng demonyo na hindi niya siya papatayin. Nang biglang hawakan ng tagapagtaboy ng demonyo si Dan biglang lumitaw si Bansok at sinabi sa kanya na bitawan ang dalaga. Binitawan niya ang dalaga at humugot ng patalim upang sumalakay. Ngunit, ang kapangyarihan ni Bansok ay mahigpit na gumapos sa kanya kaya hindi siya makakilos. Pagkatapos ay pinatunayan niya na nilabag ng taong ito ang ipinagbabawal na utos at nagpakawala ng malakas na suntok na nagpatumba sa kalaban. Tinawag ni Dan ang kanyang pangalan habang tinitingnan siya at nagtanong si Bansok kung ayos lang siya. Pagkatapos, inamin niya na balak niyang umalis. Ngunit may isa pa siyang bagay na hindi nasabi. Sa sandaling ito, ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala. Kapag nabura ang kanilang mga alaala sa isa't iisa, makikilala pa ba nila ang isa't iisa? Sumagot si Dan na kung wala ng alaala, paano pa makikilala? Ngunit naalaala ni Bansok ang sinabi ng Reyna tungkol sa dalawang salitang kapalaran. At nagtaka kung maaari silang pagtagpuin muli ng tadhana. Ang tanong na iyon ay nagpaduda kay Dan sa pag-aakalang ipinaubayan niya ang lahat sa isang bagay na malabo. Naniniwala si Bansok na laging makikita ng tao ang taong nakatakdang makita. At kung sila ay sa isa't isa mula sa simula, maaari silang magtiwala sa tadhana. Kaya, hindi siya naniwala doon. Ngunit inamin niya ang kanyang simpleng
at totoong pagmamahal para sa kanya. Nagmula ito sa mga ordinaryong sandali. Ang mga almusal na inihanda niya, ang paraan ng pagtawag niya sa kanyang pangalan, o ang paraan ng paggusto niya sa kanya. Para sa kanya, hindi iyon tadhana kundi simpleng pag-ibig. Lumapit ang pagitan sa pagitan nilang dalawa, hinila ni Dan siya palapit. At mahinang sinabi na hayaan na lang ang hinaharap ang magpasya. At sa kasalukuyan, isipin lang ang mga bagay na nagpapasaya sa kanilang dalawa. Nagtapos ang sandaling iyon sa isang halik. Iyon din ang sandali kung saan natapos ang misyon ni Bansuk. Ginawa siyang tao, at sabay na binura ang lahat ng kanilang alaala sa isa't-isa. Lumipas ang isang taon, sina Seo Do-hyung at Son Hui ay magkasintahan na. Ipinakita sa matatamis na kilos at ang mga inumin ay palaging may mas maraming cream kaysa kay Dan. Tuluyan nang nakalimutan ni Dan si Bansuk at nagpatuloy sa kanyang normal na buhay. Isang umaga habang papasok sa klase, hindi sinasadya niyang nadaanan ang isang binata na nakalimutan na rin ang kanilang nakaraan. Ang pagkakataon ay lumitaw muli nang ipare sila ng propesor. Sa iisang grupo para sa isang proyekto, isang tahimik na pag-aayos mula sa Reyna. Napatuloy na nagbabantay. Pagkatapos, nagpadala si Bansuk na may bago ng pangalan ng text message upang makipagkita kay Dan sa harap ng library. Nang magkita sila, isang bisikleta ang biglang sumugod. Mabilis na hinila ni Dan si Bansuk palayo sa banggaan. Ang saglit na sandaling iyon ay nagpakilig sa kanyang puso. Ngayon si Bansuk ay may bago ng pangalan, si Kim Gon-woo. Sinabi ng binata na astig siya at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Nagtanong ang dalaga kung nagkakilala na ba sila noon. Sinabi niya na hindi siya sigurado at baka nga. Tulad ng banayad na pagmuni-muni ng paglubog ng araw sa ibabaw ng alon. Lumitaw siya sa buhay niya ng mapayapa ngunit puno ng kaguluhan. Sa isang tila ordinaryong araw, sa ibang lugar, muling hindi sinasadyang nakita ng Reyna ang tagapagtaboy ng demonyo na dating kasintahan niya sa nakaraang buhay. Ang kanilang kwento ay nagbukas ng isa pang siklo ng reinkarnasyon na nagpapahiwatig na ang mga talinang kapalaran ay hindi pa napuputol.